Ka-Express, ngayong game day versus New Zealand, mataas ang intensity ng usapan sa Gilas Pilipinas Cup dahil hindi lang simpleng revenge ang nakataya. Ito ay pride at momentum para sa Asia Cup cycle. Sa huling laban nila, natalo ang Gilas sa Tall Blacks sa 2025 FIBA Asia Cup proper sa Jeddah, 94-86, na nag-iwan ng matinding pananagutan sa koponan matapos makabawi lamang sa third quarter, pero hindi nagawang tapusin ang remontada. Pero nagbago ang script sa qualifier sa 2025 Asia Cup noong November 21, 2024, nang tuluyang matalo ng Gilas ang New Zealand sa score na 93-89, isang historic win kung saan nilampasan nila ang 8-year na paghihirap laban sa Tall Blacks. Dito si Kai Sotto ang isa sa nag-standout na performer na may 19 points, 10 rebounds at 7 assists na nagpakita ng malawak na laro at leadership sa clutch moment. Ang pagbabalik ni Kai sa harness ay malaking boost sa Gilas, hindi lang sa size at rim protection, kundi pati na rin sa playmaking at spacing na kailangan laban sa physical at well-rounded Tall Blacks. Kung ipagpatuloy ng Gilas ang aggressiveness sa depensa at team cohesion na ipinapakita nila dati, pwedeng mabago ulit ang momentum. Gayunpaman, dapat pa rin seryosohin ang pace control at late game execution para hindi mauwi sa panganib ang laban na ito. Habang papasok ang ikalawang window sa FIBA cycle, isa sa pinaka-inaabangang laban ay ang muling paghaharap ng Gilas at New Zealand Tall Blacks. Isang matchup na malinaw ang emosyon at kasaysayan sa magkabilang panig. Hindi ito ordinaryong laro, ito ay gantihan at sa gitna ng lahat ng ito, isang pangalan ang sentro ng usapan, Kai Sotto. Sa panig ng New Zealand, malinaw ang mindset. Ang huling pagkakataon na naglaro si Kai para sa Gilas laban sa Tall Blacks, nauwi yun sa isang makasaysayang pagkatalo ng New Zealand, isang resulta na ikinagulat ng international basketball community. Sa larong yon, nakita ang kahinaan ng Tall Blacks laban sa size, passing at interior presence ni Kai. Dahilan para matawag ang laban bilang isa sa mga pinaka-nakakahiyang talo ng New Zealand sa FIBA Asia level sa mga nakaraang taon. Hindi ito basta nakalimutan sa kanilang kampo. Para sa Tall Blacks, ang laban na ito ay pagkakataon para bawiin ang respeto at patunayan ang pagkakataong yon ay hindi na mauulit. Pero hindi lang New Zealand ang may hinahabol na ganting panalo. Sa panig ng Gilas, sariwa pa rin ang sugat mula sa FIBA Asia Cup, kung saan sila naman ang tinalo ng Tall Blacks. Sa larong yon, nagpakita ng disiplina at physicality ang New Zealand, at kahit may mga runs ang Gilas, hinapos sila sa execution sa dulo. Kaya malinaw ang mensahe sa loob ng Gilas camp. Oras na para bumawi, lalo na ngayong mas buo at mas handa ang lineup. Ang malaking pagkakaiba ngayon ay ang pagbabalik ni Kai Sotto sa full harness. Hindi lang siya basta dagdag na player, siya ang sentrong peraso ng sistema. Sa kanyang pagbabalik, bumabalik ang interior scoring, rim protection at high post playmaking na mahalaga laban sa isang team na kilala sa physical na laro tulad ng New Zealand. Ang presensya ni Kai ay nagbigay rin ng mas malinaw na roles sa iba pang bigs at mas maluwag na spacing para sa mga guards ng Gilas. Well, sa papel, mas malakas ngayon ang Gilas kumpara sa nakarang window. Mas malinaw ang rotation, mas buo ang frontline at mas handa ang kupunan sa physical battle sa loob. Kasama ni Kai ang iba pang big man na kayang sumabay sa rebounding at defensive intensity ng Tall Blacks. Ito ang aspeto na madalas gamitin ng New Zealand para kontrolin ang laro at dito inasahang magkakaroon ng malaking adjustment ang Gilas. Gayunpaman, hindi pa rin maaaring maging kampante ang Gilas. Ang Tall Blacks ay kilala sa kanilang discipline, ball movement at outside shooting. Kapag napabayaan ang transition defense at rotations, mabilis silang makakabuo ng runs. Kaya bukod sa pagbabalik ni Kai, mahalaga ang tempo control at decision-making ng guards upang masulit ang kanilang lakas sa loob. Sa puntong ito, malinaw ang tanong, namimiligro ba ang Gilas o mas sigurado na ngayon? Ang sagot ay nakadepende kung paano sila gagamitin sa pagbabalik ni Kai, hindi lang bilang scorer, kundi bilang anchor ng depensa at stabilizer ng buong sistema. Isang bagay ang tiyak, ang laban na ito ay hindi lang para sa standings, kundi para sa pride, momentum at psychological edge sa susunod na yugto ng Asian basketball. At kung may isang aspeto na magiging game changer sa muling pagharap ng Gilas at New Zealand All Blacks,
Ito ay ang tactical adjustments na inaasang ipapatupad ng magkabilang panig. Hindi na ito laban ng sorpresa. Kilala na nila ang isa't isa. Ang tanong ngayon, sino ang mas handang mag-adjust? Sa panig ng New Zealand, malinaw na tutok sila sa limitasyon ng epekto ni Kai. Base sa nakaraang pagkatalo nila sa Gilas, isa sa naging problema ng Tall Blacks ay ang pagbibigay kay Kai ng maluwag na espasyo sa high post at paint. So ngayon, inaasahang mas agresibo ang kanilang coverage, maaaring gumamit ng early doubles, fronting sa post at mas mabilis na help rotations para pilitin ang bola palabas. Layunin nilang gawing decision maker si Kai imbis na primary finisher, umaasang magkakamali ang Gilas sa ball movement kung ma-pressure. At dito papasok ang malaking hamon para sa Gilas. Kung magko-collapse ang depensa ng New Zealand kay Kai, kailangang maging consistent ang outside shooting at off-ball movement ng Gilas. Hindi sapat ang isang open shot, kailangan ang tamang spacing, tamang timing at disiplina sa execution. Ito ang aspeto na minsan naging kahinaan ng Gilas sa mga nakarang laban. Kapag bumagal ang bola, mas madaling basahin ng depensa ang susunod na galaw. Isa pang mahalagang bahagi ay ang defensive rebounding. Kilala ang Tall Blacks sa kanilang second chance points, isang bagay na madalas sumira sa momentum ng kalaban. At sa pagbabalik ni Kai, mas may kakayahan ang Gilas na kontrolin ang boards, pero hindi ito automatic. Kailangan ng collective effort mula sa lahat ng positions, mula sa guards hanggang forwards, para masiguro na hindi makakakuha ng extra possessions sa New Zealand. Sa transition game, malinaw ang plano ng Tall Blacks, bilisan ang tempo kapag may pagkakataon. Alam nila na kapag naset na ang half-court defense ng Gilas, mas nagiging epektibo ang interior defense nito. Kaya aasahan ang mabilis na outlets, early drag screens at corner threes sa secondary break. At para sa Gilas, critical ang transition defense at communication upang hindi maparusahan sa mabilisang puntos. Well, sa kabilang banda, may advantage ang Gilas sa depth at flexibility. Mas malinaw na ngayon ang rotation at mas may kakayahan ang coaching staff na mag-adjust depende sa flow ng laro. Pwedeng islide si Kai sa low post o high post depende sa matchup habang binibigyan ng pagkakataon ang iba pang bigs na magbigay ng physical presence upang hindi agad maubos ang energy ng pangunahing sentro. Ang ganitong flexibility ay maaaring magbigay ng edge sa dulo ng kalaban. At dito malalaman kung hanggang saan ang kayang abutin ng Gilas sa bagong yugto ng kanilang kampanya. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.